Hello, eto nga pala yung quick getaway namin sa Pico de Loro. Nagkabiang road kami kaya medyo matarik yung daan papunta dyan. Kaya better na pina-check niyo yung sasakyan nyo bago umalis. Maaga nga kaming dumating, 8 a.m. nandyan na kami kasi pwede raw kaming dumating ng 8 a.m. tapos pwede na kami mag-swimming, magpunta sa beach, mamasyal dyan sa loob. Ang ganda nga ng view at medyo makulimlim pa naman nung nagbiyahe kami. So, ayan. Pagdating nyo nga pala, doon kayo diretso sa register para magpa-register. Meron nga palang entrance fee na 1,400 for adult for weekdays and 600 naman for kids pag weekdays. Tapos pag weekend, mas mahal yung entrance fee. Bali, nagstay kami ng 2 nights dyan at yung entrance fee namin is one time lang naman. At dahil maaga nga kaming dumating, nagutom kami, hindi kami nag-breakfast, maaga kaming umalis ng bahay at siya nga pala, walang malapit na fast food o restaurant dyan sa Pico de Loro. Meron mga karinderya pero sarado pa kasi ang aga pa namin noon. Kaya, ayun, nung pagdating namin, nagutom na kami pagkatapos namin mag-register dahil maaga pa naman. Nag-decide muna kami na mag-breakfast at ang bukas lang na restaurant ng mga oras na yan ay itong Pico Sand Restaurant na 24 hours daw ito sabi nung sa receptionist at saka buffet siya, breakfast buffet. 1,100 nga pala per head dyan sa breakfast buffet na yan hanggang 10 a.m. Tapos yung kids naman is 600. Medyo pricey siya kaya advisable na magdala na lang kayo ng breakfast nyo habang nag-aantay. Pwede naman kumain sa kotse. So, bali yung breakfast namin. Medyo parang mahal nga yung breakfast. Kasi 2,800 kaming tatlo sa breakfast lang, no? At nakita nyo, yun lang yung foods. Pero okay na din, good experience. Masaya kasi, 'di ba? Gusto rin namin yung breakfast buffet pag nagche-check-in kami ng hotel. So anyway, kung nakakaluwag-luwag naman kayo, okay lang 'yan. Eto nga pala pagkatapos namin mag-breakfast, eto in-enjoy na nung mag-ama yung swimming pool. At ang kagandahan nga do sa palibhasa hindi mainit kaya ang sayang mag-swimming. Diyan nga pala sa swimming pool area, meron diyang mga shower room, madami. Tapos may locker din. Alam ko pwede mong gamitin yung locker. Kung meron kang mga gustong ilagay sa locker na mga importanteng gamit. Tapos dun sa shower room, meron shampoo and liquid body soap. Kagandahan dito sa Pico de Loro, pwede kang magdala ng ng pagkain kasi yung kinuha namin na room is condo siya. Meron siyang complete siya, kitchen utensils and cookware. So, pwede daw naman magluto. Pero kami, dinala na lang namin is yung mga cook food para iinit-init na lang namin. Ito nga pala yung room na meron din dyang refrigerator. Kaya kung may dala kayong mga pagkain, pwede yung ilagay muna sa ref para hindi siya masira or mapanis. Okay naman yung room, maganda, malinis. Studio type siya. Pero kung gusto mo naman yung hotel vibe, meron din silang hotel doon sa Pico Sand Hotel. Yung taas nung restaurant nung nag-breakfast buffet kami, hotel yun eh. So, pwede ka doon kung gusto mo ng sosyal-sosyalin ka, 'di ba? Pero doon, hindi raw pwedeng magdala ng food. Hindi rin pwedeng magluto. Siguro pwede kang magdala snacks lang, gano'n. Tapos sabi din nung nakausap ko na worker doon, 5,000 daw yung per night doon. Tapos, may kasamang breakfast buffet for 2. Ito namang room namin, nabook ko siya ng 5,000 for 2 nights. O, di ba ang mura? Sabi promo daw yun eh. Tapos pagkatapos namin mag-check-in at naayos na yung mga gamit, ayan, meron nga palang shuttle service doon kung gusto mo magpahatid sa beach kasi medyo malaki yung place. Pero pwede rin namang lakarin. Pero kung tinatamad ka, ayan, may shuttle service sila marami. From 7 a.m. yata to 10 p.m. Ayan, papunta kami ng beach niyan kasi nagaling na kami sa swimming pool nung umaga. So, tingnan namin yung beach naman ngayon. At medyo makulimlim pa rin ang panahon kaya maganda naman. Eto na yung beach na medyo maalon siya nung pumunta kami. Pero okay pa rin. Nag-swimming pa rin naman sila dyan. Nag-swimming kami. Actually, kahit maalon, enjoy pa rin naman. Maganda yung beach. Lalo na siguro kung summer, kasi pino yung buhangin. Tapos sabi rin nung nakausap ko, pag summer daw, namumuti daw yung buhangin dahil tuyong-tuyo, sobrang init. Tapos yung dagat daw ang ganda. As in, walang alon.
Meron nga din palang mga water activity dyan, jet ski, banana boat, at kung ano-ano pa. Pero syempre may bayad yun, additional fee. Pero nung stay namin dyan, hindi namin na-experience yun kasi nga maalon. Ito yung ano yan. Galing sa swimming pool papunta dun sa room namin, pwedeng lakarin, malapit lang, shortcut. At ang ganda ng place, kung gusto mo ng nature vibe, mag-enjoy ka dito. So, worth it nga ba? Oo naman, worth it. Kaya kung meron pa kaming chance na bumalik, babalik pa rin kami. Pero gusto ko summer na. Hindi nga namin nalibot yung buong Pico, no? Kasi nga nag-aambon. Pero enjoy pa rin naman. Meron nga pala dyang ano dapat, yung mga ducks na makikita kayo. Pero siguro dahil nga nag-aambon, nagtatago siguro sila, charis. Ang checkout nga pala is 11 a.m. Pero pwede kang magstay dyan sa Pico hanggang 10 p.m. Basta yung gamit mo, ilabas mo na, ilagay mo muna sa kotse mo kung gusto mong mag-swimming muna sa beach or sa swimming pool. Pwede naman kasi may shower room naman doon sa pool area. Meron ding restaurant dyan sa beach area. And doon sa swimming pool area, meron ding restaurant. Kaya pwede rin naman kung wala kayong dalang food, kung marami naman kayong budget, 'di ba? Why not mag-restaurant na lang? Pero sabi, medyo pricey daw talaga. Naririnig ko doon sa mga ibang visitors. Anyway, ayan lang. Bye-bye!